House Deputy Speaker Paulo Ortega de Fort. Magandang umaga po, sir. Nandiyan na ba si Kong? Wala pa. Hello. Ayun. Kong, magandang umaga. Naimbag na bigat. Naimbag na bigat, Ate Milky at sa ating mga listeners sa DCRH. Magandang umaga. Pasensya na, Okay. pasensya na, nagre-recover pa lang at ganito yung boses ko. Oo nga, alam, pag umaga talaga, mahirap gumising ng ubod ng aga, Kong Pao, ano, di ba? Anyway, unang-una, kumustahin ko muna ang La Union. Kamusta dahil dito sa epekto ng bagyo na puruhan ba ng bagyong Quiapo? Actually, galing po tayo doon, no? Kaya nga medyo may sipon. Nag-ikot-ikot ng konti. Nag-ikot-ikot na. Ano naman po, pabugso-bugso lang, hindi po tuloy-tuloy na malakas. May mga oras po na alas 10 ng gabi, medyo malakas. Pero wala naman pong naging malaking problema. Meron lang konting power outage, tapos nakabalik din sa oras. Wala naman pong naitalang mga nasaktan at wala rin pong baha. Medyo nag-agap na po kasi yung mga tao dahil nung nakaraang taon, di ba, ito yung tiyempo na tumira yung super typhoon sa amin sa norte. Kaya yung mga LGUs po, mga barangay, saka sa provincial government, maaga pong naglinis po ng mga estero, yung mga dadaanan po ng tubig, yung mga waterways. Medyo mas maaga po yung preparasyon ngayon. So wala naman po naging problema. Oo, yun ang magandang mapakinggan kasi yung ibang na-interview namin, Kong Pao, talagang grabe yung epekto ng pananalasa ng bagyong Quiapo. At least sa La Union, sabi mo nga good news, walang baha na na-monitor. Meron ba kayo mga inilikas, mga na-evacuate na mga pamilya sa ilang mga lugar, Kong Pao? As far as I know, wala pong naglikas. Ayun, good news po yan. Balikan ko ngayon ang paghahanda naman sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Of course, ang pinakaano dyan ay ang Batasan Pambansa Complex. Una ay dito po sa nalalabing ilang taon ng Marcos Jr. administration. Ang tingin ko dito, it's a legacy. Legacy speech ang gusto nating marinig dito, Kong Pao. Ngayon, pagdating naman sa Kamara, dahil abala tayo sa impeachment trial, pero ano ba ang magiging takbo ng mga ganap dyan sa Kamara? Hindi ba maapektuhan itong ongoing impeachment trial sa mga magiging schedule ng mga mambabatas natin? Oo nga eh. Parang araw-araw tayo magkasama, Ate Milky. Araw-araw tayo nag-iina, Kong Pao eh. Oo. Pero hindi naman po, naayos naman po yung schedule naman po is naayon sa oras po ng session. Kaya mas pinaaga po siya. Gaya nga ng sabi ko, usually naman po sa ganong kaaga, yung alas 9, alas 10 ng umaga hanggang patungo po ng alas 2, ano naman po yan, puro hearings, committee hearings, more on may briefings, may mga ganun po nagaganap. So, hindi naman po lahat ng komite ng Kongreso ay sabay-sabay nagsisession. Pero usually yan, mga 4 hanggang 5 sa isang araw. So, tingin ko naman medyo balansyado. Ang diferensya lang po sa amin siguro sa Kongreso, mas marami kaming miyembro kumpara sa Senado. So tingin ko hindi naman po magiging problema. Ano lang, time management lang po sa scheduling. At saka kung minsan yung mga committee, meron chairman, merong mga assistant, may mga vice chair. Kung hindi available may senior vice chair po. Ayun, may senior vice chair pa. At ikaw ba ay magiging active pa rin dyan sa pagdalo sa impeachment trial bilang suporta rin ng prosecution team kahit na magsisimula na ang session bukas? Pero usually hapon naman di ba? Makakabalik pa yung ilan natin mga mamabatas dyan from the Senate. Hindi naman po tatamaan direkta yung schedule ng session. So, yeah, I will be there. I will be supporting the prosecution. Saka, depende po kung may schedule din na magpe-preside, saka may mga priority bills tayo. Baka medyo iikot-ikot na lang po tayo. Ano na lang, lagare, kumbaga. Suporta rin. Maganda rin na nandun ka, Kong Pao, kasi ikaw ay madali naming mahila at na-interview para i-assess yung ongoing impeachment trial. Ngayon, nakaka-third week na tayo at ano ba ang assessment dyan ng mga sa panig ng Kamara dito sa takbo ng investigasyon? Well, sa side po ng prosecution, maganda po yung paglalatag. Yun nga pong nasasabi namin.
Ang ang sa amin po is more on talagang mailabas saka may pakita po lahat ng ebidensya. Kasi nga po on the side of the prosecution, yun po yung importante na magawa. At importante maayos po at matahi po lahat ng ang mga pinipresenta. So far, maganda naman po ang feedback. Tinitignan din po natin yung mga reaksyon ng mga legal luminaries, yung mga abogado, yung mga dean ng College of Law. At syempre, pinupulsan din po natin yung taong bayan, yung sa ating mga listeners, kung kamusta po yung pananaw o tanggap nila sa impeachment. Recently lang po may Okta po na research na lumabas na 70% po ng sambayanan gusto nilang gusto nilang marinig Matapos, yung resulta oo. sa mga sagot tungkol sa mga tanong nila. Oo. So maganda po na na resulta. At maganda rin to, Kong Pao, nung sinasabi mo nga na ikaw galing ka, I'm sure, sa La Union o meron mga feedback ka doon sa ating mga kababayan, no, mga kailyan dyan sa La Union, na gusto nilang matapos, marinig din ang panig ng depensa tungkol dito sa ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yes, opo. Actually, ang gusto nga nila, sige, tapusin nyo na sa prosecution para tignan naman natin kung anong gagawin ng depensa. Parang excited sila kung paano sasalagin o dedepensahan ng kabilang panig yung mga glaring saka malalakas na ebidensya from the prosecution. Maganda rin po ba, nakarating na rin po ba yung reaction din ng ilan ho natin mga kababayan doon sa demeanor? Ayan, sabihin na natin, yung mga demeanor na mga senator judges at nung counterpart naman, yung mga house prosecutors natin, maging yung mga yung kanilang mga pribadong mga abogado na mukhang yung iba na-off dun sa ilang mga senador, di ba, senator judges, na sana may paggalang din sa mga prosecutors natin, maging depensa man o kumbaga ay sa prosecution team. Yun nga po, Ma'am Samot Sari po yung reaksyon na pag nung nakaraan nasa mall kami or naglalakad ka lang somewhere. Oo. Ang sagot lang naman po nila ay sana manaig yung respeto saka yung pagiging honorable ng buong institution. Hindi lang naman po sa senator judges, sa defense o sa prosecution, but the entire process should be, syempre it's an accountability tool, it's a mechanism of the Constitution. So importante po manaig yung respeto at labanan na lang ng ebidensya, hindi emosyon. At saka mga personal po na bagay. At kung mema lang naman, Kong Pao, sana wag nang magtanong kasi sayang yung oras. Sabi nga ni Senator Judge Tulfo, sayang yung airtime, 'di ba? Kung yun lamang mga may masabi lang yung ilan nating mga senator judges. Oo. Kasi nga tama, may point naman po si Senator Tulfo. Usually nga po pag nakaupo ako sa bench, ganun, may talagang airtime po talaga na nangyayari. Pero I don't mind as long as very much related po dun sa prosecution or sa defense or sa witness po yung tinatanong nila. As long as naman po, maayos po yung pagtatanong saka marespeto, wala po tayong problema dun. Kong Pao, Article 4 patapos na, no? Ang susunod ay Article 1 ba? Confidential funds. Confi funds, opo. Confidential funds. Ikaw noon ang talagang napakaraming mga statement tungkol dito sa confidential funds. Ang tanong nga bakit? Sa'yo lumabas yung mga pangalan Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, at kung ano-ano pa. Makikita na ba natin sa pagdinig dito sa Article 1 sa confidential funds, yung mga taong ito, kung tao man sila, Kong Pao? Actually, yung sa quad po dati sa Blue Ribbon po dati, naalala ko na-point out ko yon, nakita namin nung naka-break kami. Pero ang nagdiin po saka nagtanong talaga doon sa Mary Grace Piato si yumaong Congressman Romy Acop na isa po sa mga mentor namin na magiging part sana nga po ng prosecution kasi prosecution siya nung 19th Congress So kita lang po natin doon. So simpleng
simpleng pag-isolate lang ng mga pangalan saka pina-check po sa NSO sa ating statistics office. Yun nga po wala pong pagkatao yung mga nandun. So siyasat lang po ng siyasat. Actually mga funny names po yung nandun. Pero tignan po natin sa mga susunod na araw, baka makilala na nga po natin si Mary the Grace. famous Mary Oo. Grace Piatos. Ayan. Baka makita na natin sa pagdinig sa confidential funds. Ngayon, magpo-pause Yes. lang ho for commercial break. Kong Pao, dyan ka lang ha. Tatanungin ko kung ang OVP merong request na pa-cater sa Senado. Ang Kongreso ba meron din sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan. Ako po si Mil Crigunan at sa mga late show, ako pa rin ho si Mil Crigunan. Kasama po ninyo hanggang alas 9 sa isyung pambayan. At sa mga late show na ang akin pong panauhin ngayong umaga via Zoom, ang House Deputy Speaker at kinatawan ng La Union, Congressman Paulo Ortega V. Kong Pao, magandang umaga pong muli. Good morning again, Oo. Timelgi. Kong Pao, kasi ang sabi ni Congressman Terry Ridon, wala daw dapat na hinihinging mga requests ang OVP para sa kanilang catering services, etc. etc. Dahil meron daw pong budget dito ang OVP. Ito po bang maging ang counterpart na ang Kongreso rin, meron po ba kayong alam na magkanong inilaan naman ng Kongreso dito po sa pag-usad ng impeachment trial? Pagdating ho sa mga ayon, expenses sa pagkain, mga tubig, etc. Usually po kasi may representation naman kami dyan sa hearings, sa committee meetings namin, kahit na during on break. Yung exact figure po siguro kailangan ko po kayong balikan, pero usually po ang meals naman po namin na provided is yung lunch po. Actually, nakapack lunch po yun, tapos nililipat na lang namin sa mga chafing na Lalagyan. containers po. No? Oo, lalagyan. Pero usually naman po, after lunch, nagtutulungan na lang po kami o kaya minsan kanya-kanyang depende po sa libre trip na na lang. merienda. Kasi usually naman po, hindi naman po umaabot sa dinner, bihirang-bihira naman po. Actually, nung last sabi ko nga, may bilo-bilo galing kay Kong Ace, Barbers. Noong nakaraan, may nagpa-champurado. Mga Ako naman, nagdala ko ng cornic, saka Mula mga sa Ilocos, ay La Union Chichacorn. Oo, opo. Oo. Sa vegan, opo. Galing sa asawa ko. So, yung lunch lang po usually yung pack lunch na nililipat po namin. Oo. Yun po yung toka ng house. At minsan nakikita ho namin dinideliver dun sa designated room ninyo. Pack lunch talaga. Opo, nakikita nyo naman po, di ba, na kasama yung mga nakapack lunch bottled na. water. Oo. Opo. Kumbaga meron ng trolley na inaakyat doon sa second Opo. floor ng Senado. But anyway, Opo. isa ho yan kasi sa mga, of course, naging reaction din ng mga netizen natin doon sa request ni Opo. ni Vice President Oo nga po. Sara Duterte. But anyway, Kong Pao, marami ang tututok bukas sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos in behalf of the House of Representatives. Bilang isa po sa mga House leaders, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Ano ang dapat na abangan ng mamamayan ho natin mga ganap dyan po sa Kamara sa second regular session ng 20th Congress? Well, pareha po tayo na mag-aabang, no? Pero for me personally po, lalo when they run the numbers, ibig po sabihin pag pinakita nila yung mga numero, mga resulta, yung mga importante po na statistika, siguro ine-expect ko po na mas simple, mas naiintindihan po ng taong bayan, at yung nga po yung resulta ng mga numero na yun kailangan maipakita. Unang-una yun po. Pangalawa po, syempre yung mga issues, yung mga problema natin, yung accountability at saka yung accountability crusade ng ating Pangulo, yung ekonomiya natin na maraming external forces na kailangan po maintindihan ng taong bayan na hindi natin control. Kaya marami pong pagtaas sa mga presyo.
Kailangan din po pag naglatag sila ng mga plano or mga susunod na priority measures, meron na rin pong kaakibat na direksyon sa konting pahayag po tungkol sa gusto nilang end result o gusto nilang ang magiging bunga ng mga request nila na legislative development or legislative measures na kakailanganin. So, siguro kahit mas simple, mas direkta, ang importante dyan, ang kinakausap mo is yung partners mo sa paggawa ng mga batas, partner mo sa mga development ng gobyerno, at saka yung partners mo na excuse me, na direkta po is which is yung taong bayan na kailangan mas maintindihan nila yung sona ng Pangulo. Kasi sa mga ganyang tiyempo, kinakausap mo ang taong bayan. At ang sabi nga ni House Speaker Faustino D. III ay yung koordinasyon titiyakin naman ng Kamara sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Ang sabi din ng House Speaker Kong Pao, simple uli ang pagdaraos ng SONA 2026, walang red carpet. Kamusta ang paghahanda mo? Simpleng barong Tagalog ba ang ating suot? Ay, yung mga ginagamit ko na po noong mga nakaraang taon kasi hindi na rin po tayo nakapagawa dahil busy din. Hindi tayo po nakapag-break Dire-diretso po yung ating trabaho ng break. So okay lang. Maayos pa naman po yung mga barong natin dati. Kasya pa naman. At Opo. pumayat nga Kasya pa. Lumuwang. Lumuwag nga eh. Anyway, Kong Pao, magandang umaga pong muli at mensahe mo rin sa mga kababayan mo na naapektuhan ng bagyong Quiapo dyan sa parte ng norte. Well, ano naman po, ang government offices po, nakabukas po yan. Tuloy-tuloy po yung ating serbisyo, pati yung mga office po ng ating mga elected officials nandyan para tumulong. Malaking bagay po yung, like doon po sa aming probinsya, malaking bagay po yung paglilinis ng mga daanan po ng tubig. Yung tamang pagtapon po ng basura, ang laki pong natutulong kasi hindi nakaklag yung mga arteries, yung mga daanan po ng tubig at kung minsan may putik. So, malaking bagay po yung bayanihan, lalo po sa tiyempo ng ganitong mga kalamidad. At sa ating mga kababayan naman po na susubaybay at manonood sa ating SONA at sa mga susunod na araw ng impeachment, patuloy lang po tayong manood, mag-aral at makialam para makita po natin kung ano po ang tinatahak sa landas ng ating pong national government. Diyos Tangina, maraming salamat, Kong Paulo. Agyaman, Mamilki, thank you. Ang kinatawan ng La Union at House Deputy Speaker, Congressman Paulo Ortega V.